Ngayon ay babawi itong si RJ. Matapos niyang matuklasan ng kanyang anak na si Zoe, ay talagang hindi tuluyang matanggap ang pagkawala ni Moira. Maaring iniisip nito na mag-isa na lamang siya at nakaramdam siya ng pag-iisa, kung kaya't yayaan nga nitong kumain sa labas nang sa ganun makabawi man lang sa mga pagkukulang nito. Patid niya ang kalungkutan nitong si Zoe, kung kaya't kailangan niya ng kalinga ng pamilya. Dito nga ay mag-volunteer din itong si Annalyn na sasama na rin sa kanilang dinner. Sa kabilang banda, itong si Doc Carlos naman ay patuloy ang pag-aarte dahil gustong-gusto talaga niya na makuhang muli itong si Lynette. Desperado si Doc Carlos, kung kaya't lahat ay papasukin niya, nagbaliw-baliwan siya. Umuobra naman kay Lynette na dati naman talaga itong uto-uto at madaling maniwala. Hindi na talaga siya nadala na itong si Doc Carlos ay may kakayahan na magmanipula at magpaikot. Ngayon naniwala na naman siya na baliw si Carlos at ang makakasolve lang ng problema ni Carlos ay siya. Tanga-tanga talaga ang itong si Lynette. Samantala, hindi lamang si Lynette ang pinapakitaan ni Carlos ng kanyang acting, maging ang kanyang anak na si Harry, nang sa ganun maawa at mahabag si Harry at tulungan naman siya. Ang hindi nila alam ay talagang nagpapanggap lamang si Carlos at ang plano lang talaga niya ay makuha itong si Lynette. Isang araw, biglang susugod nga itong si Carlos doon sa Apex at dito'y magpapanggap siya na tela nga hinahanap itong si Lynette, ngunit magbaliw-baliwan pa rin. Hanggang sa sinabihan nga nitong si Dukluk na tawagin ang mga security guard nang sa ganun masecure ang area at baka may gagawin na hindi maganda itong si Carlos. Dito nga itutudo ni Carlos ang kanyang pag-aacting dahil bigla na lamang itong aakyat sa poste na nakalagay sa labas ng Apex. Dito naman ay magmakaawa itong si Lynette na bumaba na. Ngunit dahil sa katangahan naman ni Carlos ay ma-outbalance ito na siyang maging dahilan ng pagkamatay niya. Para mahin si Carlos sa kanyang pinagagawa, hindi na siya magtatagumpay pa dahil wala na siyang mga oras. Tinapos na nga ng tadhana ang kanyang kahibangan. Kung kaya't alang-alala ang lahat sa posibleng mangyayari kay Carlos. Tuloy na ba itong mamatay, mamaalam sa kanyang pamilya dahil nahulog nga ito sa poste na sobrang taas. Samantala, aligaga naman itong si Harry. Matapos nga itong mabugbog ng mga barangay tanod ay naroon din siya sa ospital. At dito nga'y magugulat sila dahil bigla na lamang sinugod nga itong si Carlos sa loob ng ospital. Dito'y matataranta itong si Harry at magtatanong nga dito kay Zoe kung anong nangyari sa kanyang daddy at bakit ganoon ang nangyari at bakit siya natumba ay nadisgrasya. Dito nga'y sa labi sa pagkatarantangan nitong si Zoe ay sasabihin niya na hindi niya alam kung anong nangyari sa kanyang dad. Nagulat itong si Josa sa kanyang mga narinig. Bakit na tinawag na dad itong si Doc Carlos? Nabisto na nga ng tuluyan itong si Zoe. At kahit magsinungaling itong si Zoe na nagkamali lamang siya ng salita, ang ibig niya sabihin ay dad ni Harry, ay hindi maalis-alis sa utak ni Josa at nagdududa siya ng husto. Kaya pala ganoon sila ka-close na tela mag-ama sila ay talaga palang mag-ama sila. Si Josa na nga kaya ang tuluyang makatuklas sa lihim nitong si Zoe. Yan ang ating pakaabangan sa lalong umiinit na tagpo na abot kamay na pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless. Bye!